kanan, ang kambing ay sa Kaliwa. saan ka doon? Kaliwa o kanan? Kanan. Anan. Paano tayo sinasabi dito? Maging seryoso tayo sa ating ginagawa. Dahil ang lahat ng ito ay pawang katotohanan at nagsasabi ng katotohanan para sa atin. Punta tayo doon. Makikita natin yung mga taong mga taong nagtiis na hindi magkasala, yung mga taong hindi na sumunod sa kalooban ng Diyos, sila yung mga nagtiis. Nakita nila, kahit si Juan, na pinugutan ng ulo, pero hindi siya nagkamali. Hindi siya. Si Juan Bautista, pinugutan ng ulo. Pinagbawalan, sinabihan. Tingnan niyo po ang mege. Sinabihan ni Juan, si Herodes, na bawal makiapid. Bawal makisama. Yung asawa ng may asawa, sabi niya, bawal yan. Nagalit si Herodes dahil kasi kinakasama ni Herodes yung kapatid na kanya asawa. Kapag matuwid, nagagalit ang mga masasama sa matutuwid. At nagalit si Herodes. Gusto niyang ipapatay, si Juan hindi lang niya magawa dahil marami siyang makakalaban. At gagamitin ng kaaway yung anak ni Herodias. Tama ba? Sino yan? Para may papatay. At nangako, nagustuhan, nung sumayaw, yung anak ni Herodias sa babae nagustuhan. Sabi ng hari, nasiyahan siya sa pagsasayaw. Sabi niya, hingin mo ano mang gusto mo. Tinuruan siya ng kanyang ina ni Herodias. Sasabi mo, hingin mo ang plato ni Juan. Pinutol po ang ulo pero hindi natakot si Juan. Nabuhay siyang matuwid, nabuhay siyang malinis. Kaya nga nung siya pumunta doon sa kabilang buhay, hindi siya minsan nagkasala. Kaya sabi, nasaksihan ni Juan ang mga nangyari, mga pinugutan ng ulo, mga nabuhay ng matuwid sa harap na. Di ba? Mahirap madali ba yun? Hindi madali yung gusto ng Diyos na tayo ay maging matuwid sa kanyang harapan. Okay, nabasa niya. Pahayag chapter 1 verse 5. At mula kay Jesucristo, ako nang babasa. Pahayag chapter 1 verse 5. At mula kay Jesucristo, ang tapat na saksi, ang panganay sa mga binuhay mula sa kamatayan, at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya na nasa liwanag, tayo nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Ang mga makasalanan hindi yan makatingin ng tuwid. Hindi yan lagi yan nakatungo at umiiwas. Samantalang yung mga tupa na nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos at paglilinis ng kanyang dugo, maliwalas ang mukha. Lilinis ng dugo ng Panginoon. Katulad niya na namumuhay sa kaliwanagan. Katulad niya na namumuhay. Tayo, Jesus, sa ating mga kasalanan. Lumalayo yan. Umiiwas yan. Samantalang mga tupa, maliwalas ang mukha, masayahin, lagi naka-smile. Tingnan po natin. Roma chapter 6 verse 16. Roma chapter 6 verse 16. Roma. Okay. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo nagiging alipin ito? Maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hantong sa pagiging matuwid. Okay, nabasa nyo, yun ay pinaliwanag ko na. So makikilala natin sila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Ganito rin natin makikilala ang mga tupa, ang totoong tupa. Makikilala natin sila sa kanilang mga gawa, sa kanilang mga kilos, sa kanilang mga pananalita. Tama ba? Makikilala natin sila. Kung ano yung ginagawa niya, doon natin makikilala sila. Tama ba?